Sabihin nyo lang ho, kung mabilis ha, o na, taas lang na yung kamay. Pwede naman tayo. Ito yung, bagaman, yung sa mga iba nakakilala sa akin, ngayon lang nila malalaman ko. Ito yung isa sa trade secret ko na hindi namin sinasabi dati. Kami ho ng, ito, peer-to-peer lending. Kasi sabi ko lang kanina, kung may pera kayo sa bangko, natatalo kayo, nalulugi kayo. So ito, kami po, ang bangko nagbibigay yan ng 3% to 6% per annum. Kahagabi may nagtatext sa akin, babanggitin kayo brand, pero hindi babanggitin yung bangko. Aspire. Binibigyan niya kami ng guaranteed na 4.5% per annum. Malaki na ho yun. Pero yung sa amin ho, peer-to-peer lending, doon sa mga iba kong may pera, nagtatrabaho sa ibang bansa, o ayaw, Kuya Mike, ayaw ko na mag-intindi niyan eh. Gusto ko na lang may mag-aasikaso. Gusto ko yung money ko, work for me. Sabi nga, OPM, other people's money, other people's time. OPT. So, nagbibigay ho kami ng halos 16%. So, malaki ho yun. Yung 1 million nyo, 160,000. Guaranteed ho yun, fix, 1 year. Pero holding period ho, 1 year. Kasi kami ho namang problema, kami nagpapaikot. Kasi ho, kahit na ho gano'ng karami mong kapital, kung ang dami mo rin gustong gawin, kulang at kulang kasi magpapakonstruct ka na magpapakonstruct. Hindi naman ho pwedeng ka-invest nyo pa ng last month, kukunin nyo na. Kailangan ho mapatapos din ho yung pinoconstruct. Tapos ho yun, guaranteed ho yun ng mga check-in. So para ho, for 28 years, wala pa naman sumasablay. Sa lahat doon ng pinaka-paborito kong source ng passive income o passive flow, ito yung gusto kong pambalanse. Natuwa nga kanina, may nakausap ako na system engineer. Tama ba? Professional. Anyway, ito yung the greatest equalizer ng ating mga Pilipino. Kasi sabi ko nga ako sa inyo, yung technology, instead na kinamumuhian natin, pwede mo natin siyang gamitin para sa ating advantage. Sino nakakalam ng startup? Lahat naman siguro o marami pa rin. Yun na lang hindi may alam, pataas ang kamay. Ganito ho yan. Lahat ho may alam. Yung totoo, o sige, baliktad. Yung may alam mo, pataas ng kamay. Kasi, huwag mo kayong mahiya. Kasi, yung iba ho, lalo na yung mga well-exposed, alam na alam mo yan. Pero yung iba ho, lalo na yung mga ilang kababayan mo dito sa Taal, for sure, hindi. Dito lang ho sa Pilipinas, nauso yung to see is to believe. Walang gusto mag-invest sa'yo kahit hindi ka kumikita. Or pakita mo, gawin mo. Sa ibang country ho, napakaraming venture capitalists or entrepreneurs o angel investors. Ito ho, nung namasyal ho kami ng misis ko sa Silicon Valley, pagpunta mo sa isang area, sa isang Pasig, sa isang street, nandito ho ang bahay ni Steve Jobs. Pag kumaliwa ka dito, tumakbo ka lang dito, nandito yung nag-invento ng Hewlett Packard, ng HP. Pag tumakbo ka dito, nandito naman yung sa, alam natin to, si Macintosh. Nakakatuwa naman sila, pati yung taga-Google, nandun din, si Allen. Ano ba itong mga magkakapit-bahay na to? Nagpapaligsahan na lang ba ito ng mga to? So, minsan naisip ko tuloy, may totoo kaya may alien? Hindi kaya dito naglalanding yung alien, tapos tuturuan lahat ng mga tao na to. Or, baka angel, nagpunta yung angel, tapos kinausap sila lahat. Ngayon, hindi ho yan imposibleng gawin dito. Gusto ko ho magkaroon tayo ng crusade. Bakit ho? Bago ko ipaliwanag sa inyo ito, dahil ito yung pinaka-special. Kung sa ano, ito ho yung main dish, ito yung wagyu, ito yung lobster, ito yung steak. Kaya ko lang naman gusto magturo, napakahirap mong maging mahirap. Napakahirap mong nawalan pera. Napakahirap mo. Ako,
hindi ko alam kung anong hugot ninyo, pero dalawa lang ang hugot ko. Ang isa sa akin, actually, nasabi ko ito kina Peter, pero malamang sa inyo, kahit si Emily, matagal ko lang kaibigan, hindi ko alam. Nabaril daw ang tatay ko ng 7 years old ako. Diyan daw sa ilog. Alam nyo, kung tinakot dyan sa Lemery, hindi ko ginagamot. Nabaril ho ng alas 4 ha, 7 years old ako. Hindi ko alam kung paano ako nakapagtawag ng mga tricycle na dalhin yung tatay ko sa hospital. Ang tawag dyan dati ay probinsya. Alam nyo, dahil walang pera, hiningan ako ng down, 3,000. Sa 7 taon, sino may 7,000? Sino may 3,000? Wala. Alas 10 na ako, gusto nyo ng tatay ko, walang ano. Nakarakila kami ng Piera, Ford Piera. Dito pa kami dumaan, tanda ako dyan sa Kalumpang. Nakarating kami doon, alas 12, sa Batangas City. Alam niyo, alas 4 na, nakatiwang pa rin yung tatay ko, tumutuloy dito. Alam niyo, talaga na. Pinangako ko na hindi ako papayag na walang pera. Ngayon, ang goal natin mga Pilipino, mag-aral na mabuti, magtrabaho sa ibang bansa. Mali ho yun. Mali. Hindi ho tayo kailangan maghugas ng puwet ng mga puti. Doktor na yung mga kaibigan ko, nagpapakibaba, mag-aaral para maging caregiver, wala kang masama doon, malinis naman trabaho yun. Pero ibig ko sabihin, may paraan mo tayo kung paano tayo magiging mayaman o mas higit pa sa kanila. Meron yung pilosopo sa akin dati sa Malaysia, sir, paano kung tayo lahat ng millionaire? Sino ngayon mag-utusan natin? Ayaw niyo ba mga tauhan natin? Bangladesh naman, o Indiano, naman. Sila naman ang overseas contract worker dito sa Pilipinas. Paano mangyayari yun? Kailangan muna tayo mag-create ng mina na pwede mong ibenta sa ibang bansa. Paano yan? Doon sa mga system engineer, nandito sila. Mga computer science dito, naintindihan niyo ako for sure. Kasi marami na akong naging tauhan sa India. Pero gusto ko Pilipino. Hindi ako super galing. Sumablay din ako yung sa WeExpress ko. Kasi advance ako mag-isip, 2007 ko palang iniisip na darating si Amazon dito. So, awang-awa ako dun sa mga, alam niyo, Takatak Boys, yung kahit naulan na tapos yung mga nagpupunas ng ano, alam niyo, minsan, kumapagalitan natin, inam Yes, yung iba doon talaga maloko, pero tanggapin na rin natin. Tayo pa rin yung nakasakay sa kotse. O kung saan man tayo. Ito yung criticalizer. Anong mga rugby boys noon, basta na-aproba na ng munisipyo, ng Municipal Health Office na okay sila, o kahit hindi nag-aral, ang lahat ko ng ginagawa ko business kung pwede, ay kahit hindi nag-aral, pwede kong tanggapin. Bakit? Kasi yung mga natututunan kong ginagawa ko ay natutunan ko sa tatay ko na grade 2 at nanay ko na grade 6. Hindi kailangan laging matakas yung pinag-aralan. Ang mahalaga, may pangarap ka at gusto mong gawin yung pangarap. So mabalik tayo doon. Yun ho mga yan, tulad na nagluluto ng pagkain nyo, hindi ho yan tapos ng high school. Wala mo, kailangan nyo pa pagkakain kayo. Yung nagluto nito ay doctorate. Meron nyo bang nagalit sa inyo na customer na gano'n? So, except sa mga chef. So yung pinag-deliver ko niyan, kahit hindi tapos ng grade 6, basta makapag-deliver. Pero gusto ko may technology. Ang problema lang ng Pilipino, laging supply. Nangangako tayo ng 10, pero 5 lang ang kaya. Balik na rin lang ho natin, ipangako natin ay 10 being the highest, pero deliver natin 7 or 8. Maniwala kayo. Ito na yung oras para tayong Pilipino ay unlad. Ang una kong gagawin, sa mga gustong sumama, pero iba't klase tayo ng papel. Naniniwala ako, wala hong tao na putok sa buho na walang talent o walang strength. Lahat tayo may weakness, lahat tayo may talent, lahat tayo may strength. So, ang kailangan ko sa inyo, hindi weakness nyo, yung strength nyo. So, kung ano yung gusto nyo iambag, gagawin ko natin yan. Ang unang ginagawa, dahil ito may farm na tayo, kung may Silicon Valley sila, ito yung tatawagin natin as Silicon Farm. Lahat po ng nakakaintindi, sabihin niyo sa akin mga may alam sa technology. Pero kung wala kang alam sa technology, pwede ka pa rin, pero sa ibang parte.
Kasi yung ginagawa ko home planning, iba't iba ho yan na iba't iba ng trabaho. Ang pinakagusto ko kasi, pag nagtatrabaho tayo, hindi ka napapwersa. Hindi ko alam sa inyo, pero ako, ayoko talaga na pinapwersa ako. Ang hirap, yung kaya mo ginagawa dahil napipilitan ka lang. Yan, gagawin mo yung mga program na to, o yung mga project na to, kung kailan mo lang gusto. Ang budget niya, meron. Tapos may sweldo, siyempre. Tapos, kasama kayo as incorporators. Meron din akong tinatawag na Silicon Valley. Ito naman ho, may papagawa ako ng poster. Kasi ang hilig ko talaga sa mundo ho ay experience. So, nasakay lang ho sa sasakyan na may kama and everything, doon niyo ho gagawin. Yung iba ho dito, hindi ako maintindihan. Magkakaroon ho ako ng small group. Doon sa mga interested doon, i-approach nyo lang ako. Kasi, hindi ko naman pwedeng maabot lahat sa inyo. Kung hindi ko ma-explain ng malinaw, is maybe, wala rin kayo basic understanding kung ano yun. Pero doon sa mga mahilig sa technology, naiintindihan nyo. At ang market natin, do. As a matter of fact, ang dami nilang demand sa akin. Ang gusto lang nila ay Pilipino ang gumawa. Kasi nga, sobrang ganda raw ng Pilipinas. Summer daw lagi sa akin. So gusto nila, pupunta lang sila dito para mamili. Bakasyon, pero bumibili ng ating produkto. When I say product, it's fintech, it's technological product. It's something that could save the world or anything valuable in this world. And sabi ni Zig Ziglar, if you want to create a business, create a value, solve a problem. So yun yung mission mo. At nakalatag ho lahat siya. Lalo na yung sinasabi ko sa inyo na ang inclination ko lagi ay help. Kasi ang tao ho, kahit anong yaman mo, pag nagkasakit ka, willing kang bayaran lahat. So, meron na akong pains nito, parang pinipili ko lang po yung mga sinasako. Kung makita nyo, kahit yung bike ni Kuya Mike, halos 1,000 lang yan. Dati kahit pa ko mag-a-add doon, inaalis ko. Kasi bakit to? Hindi ko kailangan ng sobrang dahil tao. Gusto ko lang yung tao naniniwala. Kasi parang tayo nagplano lipat eh. May mga excess baggage ka lang kung hindi ka rin mo naintindihan. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka mahalaga. Kailangan lang, ano ba yung talaga na gusto mong gawin sa buhay mo. Kasi hindi namin pwedeng isubo sa yung isang bagay na hindi para sa'yo. Ito, yung mga bata dito, yan yung usong-uso ngayon. Bibilisan ko lang ito kasi yung dropshipping naman ay isa sa pinaka-uso ngayon. Yan yung madalas na nagdi-deliver sa inyo na mga nakamotor, nakabisikleta. Yan ay yung uso ngayon. Nakakala nyo, in-order nyo lang kung saan malayo. Pero yan mo ini-import, tapos may warehouse, tapos dinideliver. Pero kailangan muna, sa mga gusto mag-business ito, kumita ng passive income dito, meron muna kayong gusto produkto, huwag mo gaya-gaya. Kung ang hilig mo yung makeup, tutulungan kita sa mga supplier mo sa China. Kung ang hilig mo ay medical equipment, to, magkaiba tayo. Kaya hindi ako naglalagay ng mga very specific. Kasi meron ako naturuan, pinipilit niyang iyon kasi sabi ko lang, hindi. Magkaiba talaga tayo ng gusto sa inyo. So dapat alam ninyo kung ano yung mas babagay sa inyo na produkto. Kasi ang produkto, wala na ho tayo sa mundong to, nandiyan po may mga produkto, mag-invento ulit tayo ng ibang produkto na pagkakaguluhan. Sino pa ho nakakaalala na na yung dati yung Apple bibilahan tapos mag-10 pa sa US para makabili. Natatandaan niya yan, di ba? So, biro nyo, ganun tayo kasakim para sa telepono, di ba? Telepono din naman yun. Speaking of sakim, sa pagpa-pricing lang, laging kailangan marunong din kayo mag-adjust, hindi yung kung ano lang naisipan ninyo. Bakit? May kwento kasi dyan eh. May mangyan, binili na ng ang presyo daw ng kanyang lupa ay basta may milyon. Yun ang binili na bilhin. Huwag ka, ikaw magpapaloko sa mga taga-Manila. Kailangan presyo ko lang lagi ay may milyon. So tinawaran siya ng 600,000. Bibigay mo ba? Hindi.
700,000? Hindi. 900,000? Hindi. 950,000? Hindi. Pero nung sinabi nila, ating milyon, binigay. Kasi may usapan, milyon doon. So, ang ibig ko sabihin sa inyo, marunong tayo mag-adjust bilang negosyante. Hindi, ang pag ninegosyo, parang chess, kahit na may nakaredy ka sa sealant defense, sabi, nakita mo yung kabisado niya yung ginagawa mo, hindi gagawa ka naman ng ibang paraan. Ang buo natin, may tinatawag kaming jump, and you build the parachute along the way. Kami, di ba, ready, fire? Kami hindi, fire. Ready? Fire, aim, ready. Bakit? Kung lahat na nagnenegosyo walang nalulugi, lahat walang sumasablay. Di sana lahat po tayo. Wala kayo ngayon dito. Kasi malamang, hindi nyo kailangan. Alam niyo, ang pinakamasarap sa buhay ay pagpraktisan kasi baka isang araw hindi na tayo makapag-practice. So yun.